natin ang salita ng Diyos, no, bilang ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Okay. Sabi po sa Psalm 66 verses 1 and 2, shout for joy to God, all the earth, sing the glory of His name. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. No, lalo na po ngayon na napakaingay ng mundo natin dito sa Pilipinas, sa maraming kasamaang nangyayari, at gayon din sa pagpapaalala ng makapangyarihang Diyos, no? Nililindol na tayo upang kilalanin natin kung sino ba itong Diyos na ito na ating pinupuri, sinasamba, at niluluwalhati. Kaya naman, sama-sama po tayong manalangin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka nga po, Ama, sa umagang ito. Nais ka po namin bigyan ng pinakamainam na pagsamba. Anumang bahagi ng aming puso at isipan na hindi nagiging kaluguran sa inyo, Panginoon, alisin mo po, patawarin mo po kami, even yung mga bagay na nasasambit namin, even yung mga bagay na iniisip namin na hindi nakalulugod sa inyong harapan, Panginoon, alisin mo po ito sa amin at gawin kaming karapat-dapat sa aming pagsamba, sapagkat tunay nga na kayo ang Diyos na karapat-dapat naming purihin at sambahin sa lahat ng araw ng aming buhay. At sa umaga nga pong ito, Panginoon, nais po namin kayong handugan ng aming pagsamba. Nawa ito ay maging mabangong samyo, Panginoon, sa inyo, Panginoon. At dalangin namin na kayo po, Panginoon, ang patuloy na sasama simula po sa mga oras na ito hanggang sa pagtatapos po namin. At ikaw lang po ang mabigyan namin ng kapurihan at kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po na ang kapangyarihan ng Diyos, sa Diyos ay walang imposible. Ang kagalingan, ang kaligtasan, o anumang hinihiling natin, ang ating kasakitan ay walang imposible sa Diyos. All things are possible. Tayo pong lahat ay umawit at sumamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Almighty God, our Redeemer, our salvation, God. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Hallelujah. All our praises is yours, God. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips, and I will not be shaken. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul
sing, church. All things are possible. All things are possible with God. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy, and I'll still love myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name. Let's declare, all things are possible. All things are possible with God. All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible with God. All things are possible. All things are possible. Oh, hallelujah. Hallelujah. All things are possible, O Diyos. Sa iyo, Panginoon. Walang imposible, Panginoon, dahil ikaw ang aming makapangyarihang Diyos at makapangyarihang Ama. Hallelujah. Patuloy mo kami, Panginoong, ibabad, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang umaga, ang araw-araw naming hininga, Panginoon, ay pinapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Dahil lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, ang aming pagising ay galing sa iyo, O Diyos. We speak the name of Jesus, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. We speak the name of Jesus, Panginoon, sa aming church. We speak the name of Jesus, Panginoon, sa aming mga pamilya. We speak the name of Jesus, Panginoon, sa mga naliligaw na kaluluwa, Panginoon. We speak the name of Jesus, Panginoon, dahil alam namin ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, O Diyos. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus
your name, O God. Hallelujah. Let's sing. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Shout every name of Jesus. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for our family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus. Shout Jesus. Jesus is, we declare Jesus for our family. I speak in the holy name, Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Oh God, we pray, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, shine, oh, your name is power, your name is healing, your name is life. Oh God, we pray, stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Oh God, this is our prayer. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, God, there is peace within your presence, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoong Hesus. Sa umagang ito na muli, kami po ay iyong pinagsama-sama. Kami ay narito, nagpapakumbaba, sumasamba po sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Patuloy po, Ama, hayag sa iyo ang aming buhay. Wala po kaming pwedeng ipagmalaki. Kaya nga, Lord, pagindapatin mo po ang aming mga pag-aawit, ang aming mga pagpupuri, ang aming pagsamba. At patuloy po maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong pagmumuna, ang iyong pagkilos. Lalo tigit sa panahong ito, Panginoon, na tunay po, higit at higit ang manararanasan, una na po ng aming bansa. Sa mga nangyayaring paglindol, Lord, we continually pray for the Philippines. Be merciful to us. Alam po namin, Panginoon, that you are in control of everything. But still, Lord, a lot of our fellow Filipinos are being frightened because of what is happening. Kaya nga, Lord, please be merciful and let your movement move in the Philippines, Panginoon. Sa mga nangyayaring paglindol,
sa mga patuloy na pagbaha. And even this, Lord, na mga nangyayaring kaguluhan at korupsyon, Panginoon. Lord, nahabag po kayo. Hindi po namin alam kung ano ang nais mong ipahayag o nais mong ipahiwatig sa mga nangyayaring ito. Pero one thing for sure, alam po namin, kami na iyong mga anak ay hindi mo iiwan, hindi mo papabayaan. At patuloy mo pong tutulungan, patuloy po ang mga nangyayaring ito, Panginoon, ay magbibigay ng kabukasan sa aming puso, sa isipan, lalo tigit ang mga hindi po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Na wala naman po kami ibang dapat lapitan, higit na pagtiwalaan, hingin ng pagsaklolo, Panginoon, kundi ikaw lamang. That's why we extend prayers, Panginoon, para sa mga kapatid namin, sa mga kababayan namin, Panginoon, na nasa lantanang lindol, from Luzon, sa Visayas, and even, Lord, recently sa Mindanao. Lord, may you strengthen them, Lord. Lalo tigit yung mga kapatid namin sa pananampalataya, Panginoon, strengthen their faith with this tragedy, Panginoon. Sa mga pagbaha, Panginoon. Sa mga nangyayaring maging sa aming gobyerno. Lord, please. We intercede for them, Panginoon. Sa mga lubog pa rin sa baha, Lord, patuloy po yung katatagan sa kanilang mga pananampalataya. At pagpapatuloy sa buhay, Lord, we pray, Lord, kayo po ang mangunguna at gagawa sa buhay ng aming mga kapatid. Patuloy din po kaming dumadalangin. Marami rin po ang nangyayari ngayon, Lord. Marami po kaming kapatiran na nasa banig ng karamdaman. Ang patuloy na pananalasa ng trangkaso, ng ubo, sipon, Panginoon, matitinding mga pag-ubo. Lord, we pray right now. You are our Jehovah Rapha, our healer. So Lord, please, abutin mo po sila simula sa mga pinakabata hanggang sa pinakamaedad, Panginoon. Abutin mo po sila at pagalingin mo po sila, Panginoon. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Ikaw po ang dakilang manggagamot. Higit ka sa mga gamot na iniinom namin, Panginoon, sa mga prescribed medicine. Lord, kaya nga po, Lord, abutin mo po sila. Abutin mo po ang aming mga kapatid, Panginoon. Maging sa mga kapatiran po namin na mayroon pong challenges na kinakaharap. Lord, we pray for them. Sa mga may pinagdadaanan sa pamilya, Lord, be at the center of their family, Panginoon. And help them survive, help them overcome, Lord, to whatever situation or challenges na kanila pong kinakaharap. Sa mga kapatiran namin, may pinagdaraanan din po sa trabaho. Lord, help them. Strengthen your people, Lord. Ikaw na aming source of strength. Lord, patuloy po. Tulungan mo kami. Dahil alam po namin, Panginoon, sa aming sarili, maaring hindi namin kayanin. Pero sa tulong mo, Panginoon. And even in this church, Lord, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Marami po kaming mga kinakaharap na challenges. Marami po kaming nararanasan, Panginoon. At hindi po excluded ang iyong mga anak sa mga challenges na nangyayari sa aming paligid. Kaya, Lord, help us, unify us, Lord, with your love. Let understanding occur, Panginoon. Sa aming council leaders, Panginoon, kung paano po kami magtutulungan sa pagtataguyod at pagpapaunlad ng mga gawain po dito sa ubasan mo, Panginoon. Sa aming mga small group, sa mga Bible studies, Lord, patuloy po namin nilalapit sa iyo. Gamitin mo po ito sa patuloy po na pagpapahayag ng iyong salita, sa patuloy na pagpapakilala ng iyong kadakilaan, at pagpapadama ng iyong pagmamahal.
that there is always hope in you. Salamat po, Panginoon. At patuloy po kaming samahan, patuloy mo kaming pangunahan sa aming mga Sunday schools, Lord, sa mga pag-aaralan po ng iyong salita. Gamitin mo po ito, Panginoon, as an opening of our hearts, of your learning, to your learning, Panginoon, na nais mong ipahayag sa amin. Na ito'y magiging gabay namin, magiging kalakasan namin, at magagamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon. At patuloy ka namin itinataas. Dadakilain sa umagang ito. Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon. Salamat po dahil alam namin, ikaw ang kasama namin at ang aming mga samo, ang aming mga dalangin ay nakarating na po diyan sa iyong banal na trono. At ito'y kakatagpuin mo sang-ayon po sa iyong banal na kalooban. Kaya Ama, sa iyo ang papuri, sa iyo po ang pasalamat sa umagang ito. Patuloy ka namin dadakilain. Maranasan po ang iyong presensya, ang iyong pangunguna sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa aming pagsamba. Touch each and everyone's heart, Panginoon, and give us a teachable heart and mind that your blessing, that your revelation right now na ihayag sa aming, Panginoon, ay patuloy po naming maranasan at maunawaan dahil ito ang iyong nais. Salamat po sa iyo ang papuri. Ikaw lamang at ikaw ang aming pong itataas at papupurihan sa umagang ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ba aming dalangin. Amen. Amen. Hello. Ayun po, good morning po muli sa ating lahat at praise God for the amazing time of worship. At sa pagpatuloy natin sa ating pananambahan, let me encourage you with this verse na makikita sa Matthew chapter 6, verse 1 to 4. At ito ang sinasabi, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang, sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao noon sa mga simbahan at sa mga daan upang purihin sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik na ninyong kaibigan, upang maging lihim ang pagbibigay nyo at ang Amang na nakita sa langit ay lihim na siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. So we're just reminded that ang pagbibigay ay dapat gawin ng may positibong paraan, hindi para pakitang tao lamang o pagpapansin. Ito ay tunay na dapat ang pagtulong ay talagang tulong para sa lahat na nangangailangan at walang halong kapalit. Remember that Lord is watching us and He will provide us blessings to us every day. So, more blessings to come. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po for all the blessings that you have provided to us. Maraming salamat, Lord, sa inyong gantimpala na aming natanggap at mga paalaala na ang tunay na pagbibigay ay hindi pakitang tao lamang at ito'y galing sa aming puso. Lord, maraming salamat sa lahat na binibigay at pinagkaloob mo sa amin. Tunay nga po that you are provided all our needs. Kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, please accept our tithes and offerings as we continue to worship you, O Lord, in spirit and truth. And may God heal our hearts with His holy and fullness. Through Christ, our Lord. Amen. Sa lahat po na nanonood online, makikita po natin sa inyong screen ang ways to give. At dito naman po sa on-site, i-assist po tayo ng mga ating ushers. Ushers, please.
Ayan, alright. Good morning po sa ating lahat. Today po is a special Sunday for our teachers. Ayan, so as we know po, this month is sineselebrate po natin ang ating Teachers Month. So as you can see po sa mga schools ng mga anak natin, na-appreciate na po nila yung kanilang mga teachers, mga advisors. But then po sa church natin is we want also to greet our Sunday school teachers, mga leaders po natin sa mga small groups, yung mga tinuturing po natin na leader po natin sa ating church. So, ngayong pong araw is I invite everyone na talagang i-appreciate po natin yung mga bawat teachers na tataas po dito sa ating altar para ma-appreciate po sila sa lahat ng ginawa nila. Especially po sa Life Kids din, alam na po, naman po natin sa mga bata, napakahirap pong i-manage. Pero by the grace of God, is talagang pinapahaba po ng Lord ang kanilang pasensya. Hindi lang po sa bata, ganun din po kailangan ng pasensya para sa matatanda. Kasi paano po, may mga malabo na yung mata, mahirap na mabasa, may mga kailangan ng guidance. So hindi lang po sa bata ang pasensya, kailangan din po sa matanda. So we really want to appreciate every leaders, teachers po na meron tayo sa ating church. Amen po ba? Ayan, so as we proceed po sa ating program, may I call po ang ating pastor para po sa unahan. And also, we want to recognize and call all the teachers po ng ating Sunday School, Life Kids, small group leaders po na pumunta po sa unahan para po ipag-pray po natin kayo at ma-appreciate po natin ang lahat ng inyong pagpapagal sa pagtuturo ng salita ng Diyos. So, ayan po. Pwede po ba, Ate Marian? May listahan po ba? Or pwede pong taas na lang din po lahat po ng small group leaders ay si Tita Loida. Sino po ba? Si Tita Lisa po, si Tatay Danny, si Kuya Glenn. Ha? Ayun. May ano po to, scratch. Tapos may ano po, mapapalanunan. Gift certificate pa. Malay nyo po, massage to. Ayan po si Dayan, si Dane, si Kuya Glenn, si Ate Glenn, wala po yung ibang teacher natin. Pero lahat po ng Sunday School teachers at small group leaders ay inaanayahan po. Yan si Kuya Ricoy, si Jack LB po. Yan, kasama po kayo. Si Tatay Danny. Andito na po si Tatay Danny. Si Christian, si Kyle, si Miel. Yan, si Miel. So, hawakan nyo lang po yan. Meron po tayong voucher para sa kape. Ayan. Kung ayaw nyo po ng kape, pwede pong milk tea. Whole month celebration po tayo. So, yung voucher na po yan ay gagamitin po natin next week. So, may i-fill upan po kayong maliit na papel po na kukunin po namin later. So, checkan nyo lang po kung ano po yung preferred drinks nyo po. Next week po namin siya ibibigay. And then, sa fourth Sunday po ay sama-sama po tayong mag-lunch here po dito sa church. So, whole month celebration po tayo. Teacher by profession daw. Yan. Teacher by profession po si asawa po ni Pastor si Tita Matmat. Yan po. Si Ate SP po, yan po, tawagin din po natin. Yan. Miel, kasama ka po, Miel. Ayan po. So, ito po lahat ang ating teachers ng Sunday School, small group leaders, life kid teachers, yan po. So, and teachers by profession ng ating church. Yan. At kung nais nyo po na maki-join sa amin ay welcome na welcome po kayo. Yun, kung may heart po kayo sa teaching, may heart po kayo sa long patient nyo po with kids, sa taas po ay welcome na welcome po kayo sa amin mag-join. Tsaka si Lay Ann Allen po. Asan po si Lay Ann Allen?
Ayun po. Ayan po. At yan po ang ating mga teachers. So, marami pong teachers na nagsasalit-salit po sa taas po at purihin po ang Panginoon. Yan po. At inayahan ko po si Pastor to pray for us po. So yun, pwede po bang tumayo tayo? At extend natin yung ating mga kamay para pag-pray po natin yung ating mga teachers. Alam mo po yung courage nila, yung patience nga sinasabi po kanina na talagang and even yung sacrifices na minsan may mga trabaho pero o mga pag-aaral pero nag-a-attend po sila para magturo, nagka-sacrifice sila, nagko-commit sila para magturo po sa ating mga bata and even sa mga small group, sa mga Bible studies. So, let's pray for them po. Taas po natin yung ating kamay para sa bawat isa. As I pray, thank you Lord for the life ng aming mga kapatid na ito na ginagamit po sa patuloy na pagtuturo ng iyong mga salita at patuloy po na ginagamit po. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Nagsasakripisyo sila, nagko-commit sila, Panginoon, to give you glory sa buhay nila. To give you glory, Panginoon. Kaya nga, Lord, samahan mo po sila, Panginoon. Patuloy mo po silang pangunahan. Patuloy mo po silang gamitin pa sang-ayon sa iyong banal na kalooban, Panginoon, sa mga small groups, Panginoon, na kanila pong pinangungunahan, sa mga Bible studies, Lord, na kanila pong inililid, Lord. Patuloy po yung karunungan, yung katyagaan, ang iyong pagkaloob. Even, Lord, lalo tigit sa mga pagtuturo po ng iyong salita sa Sunday School, Lord, sa mga bata, Panginoon. Patuloy po, patience pa at courage, Panginoon, sa patuloy na pag-aakay dahil alam po namin ito po yung vessel mo para sa ikatututo ng mga bata, Panginoon, at ikagaguide nila sa landasing nais mo para sa kanila, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po, samahan mo po ang aming mga teachers na ito na ginagamit po sa iyong ubasan. Patuloy mo po silang i-bless in all aspect, Panginoon, ng kanilang buhay, sa kanila pong mga pamilya, sa kanila pong mga personal life, Panginoon. Gamitin mo po sila at patuloy pong pangunahan. Lord, patuloy po, Ama. Alam namin, you have favored with them, Panginoon, and ito po'y calling mo para sa kanila. Kaya nga, Lord, alam po namin, patuloy mo po silang gagamitin at patuloy mo po silang i-bless sa kanila pong mga pagpapagal. Thank you, Lord. We give you all the glory and praises sa buhay po ng aming mga Sunday School teachers, sa buhay po ng aming mga small group leaders, sa buhay po ng aming mga Bible study leaders. Thank you, Father in heaven, for this wonderful afternoon and privilege to pray for each and everyone, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming pong Panginoon na tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Again po, Happy Teachers Month po sa ating lahat. Pili na po kayo dun sa coffee at milk tea. Baka daw po pwede both. Anli. Ayan po, as we go on sa ating program flow po, again, let me just introduce myself po. I am May Tolentino, one of the leaders here po sa ating church, Unida Christian Church Progressive. And we are a church that faithfully proclaims Jesus Christ as our Lord and Savior. And as you can see po sa ating teachers, ina-encourage po namin kayo na to be a disciple and to get a disciple po. So, as we go on po sa ating announcement, we want to remind everyone po ang ating Sunday service. It starts at 9:30 a.m. Ating prayer meeting po every Wednesday. 7:30 p.m. po, it's either online po, and then we have on-site every last Wednesday of the month. So, ngayon din po, worship service 9:30. During po worship service ay may nagaganap pong Life Kids sa taas. Right after po ng ating worship service ay may Sunday school po tayo. So don't forget po later, meron po kababaihan, kalalakihan at kabataan naman po sa second floor po natin. So for the special announcement po later, meron po tayong council meeting. It's around 1 p.m. po. After lunch po, ito gaganapin. Ganun din po, meron po tayo next Saturday na ito po ay
launching ng Life's Journey. Training po ito with our district superintendent. Ito po ay Saturday. Next Saturday po, 2 p.m. dito po sa ating church. Sino-sino po ang ini-invite dito? Ini-invite po ang lahat ng Sunday School leaders, ang ating small group leaders, at especially po yung mga SOL 2 graduates. So, kung hindi po kayo sure kung anong SOL po kayo nag-graduate, siguro ask lang po natin yung ushers po. So, para ma-assist po tayo, and then we're gonna check po yung ating records. So, ito po again ay next Saturday, 2 p.m. po dito sa ating church. Ito po ay launching ng Life's Journey Training. So, ganun din po. Don't forget, i-calendar nyo na din po ito, October 26. Ito po ay Sunday, 2 p.m. Ito po ay para sa mga kalalakihan at kababaihan. Ito po ay continuation ng ating fireproof. Kayo po ay nasa session 4 na po. So, I believe yung mga naka-attend po last month, we want to invite you once again po this coming October 26, lalo na po sa mga mag-asawa po. So, ito po ay isang napakagandang programa po and activity para sa inyo. Ganon din po yung mga ibang kababahian po at kalalakihan na mga hindi po couple. And we want to encourage din po yung mga young adults na looking forward po to get married someday po. So it really helps po para sa bawat isa. So again, ito po ay continuation of session 4, Fireproof. Ito po ay October 26, Sunday, 2 p.m. po sa ating church. So, yun lamang po sa ating mga pagbabalita. Again, ready po ang ating mga puso, ang ating isip, ang ating spirito po para sa pakikinig ng salita na dadalhin po natin ang ating napakaganda. Ayan, violet na violet po ang ating Jack Hannah Olivero. Siya po yung magpapatuloy. Again, good morning po sa ating lahat. Thank you naman sa introduction. Sabi ko, Ate May, wala akong barya. So, yan. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa? Purihin po ang Panginoon sapagkat narito po muli tayo at nakapaglaan ng oras na makasamba sa Panginoon. At ngayon, nasa panahon po tayo ng pakikinig ng mensahe o salita ng Diyos. At para po sa atin pong message for this day ay marami mga pag-uusapan po tayo. Siyempre, we are always reading our Bible. Opo po ba? You are reading your Bible. Tuwing kailan? Araw-araw po ba? Hindi lahat maka-amen sa araw-araw. So, we always encourage one another to read our Bible. At sabi nga po, dapat ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos is hindi tuwing Sunday lang. Because we know how powerful, how effective the Word of God is. Kaya naman po ngayon sa ating message na binigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga, our topic is thankful for the working Word. So tayo po ay nagpapatuloy sa series na binigay sa atin ng ating national office at tayo po ay nagpapatuloy sa book ng 1 Thessalonians. So sa ating pong pagsisimula, inaanyayahan ko po munang tumayo ang lahat upang samahan niyo po akong basahin ang ating scripture reference for today coming from the book of 1 Thessalonians chapter 2 verses 13 to 16. Once again, samahan niyo po akong basahin ang 1 Thessalonians chapter 2 verses 13 to 16. Ganito po ang sinasabi. Therefore, we never stop thanking God that when you receive His message from us, you didn't think of our words as mere human ideas. You accepted what we said as the very word of God, which of course it is. And this word continues to work in you who believe. And then, dear brothers and sisters, you suffered persecution from your own countrymen. In this way, you imitated the believers in God's churches in Judea, who, because of their belief in Christ Jesus, suffered from their own people, the Jews. And verse 15, for some of the Jews killed the prophets, and some even killed the Lord Jesus. Now they have persecuted us too. They failed to please God and work against all humanity.
And lastly, as they try to keep us from preaching the good news of salvation to the Gentiles, by doing this, they continue to pile up their sins, but the anger of God has caught up with them at last. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon Diyos, namin dakila sa lahat, pinupuri po namin kayo sa umagang ito. Panginoon, nagpapasiyasat po kami ng aming puso at isipan. Dalangin po namin, Panginoon, na kung meron pong mga kasalanan o mga bagay, Panginoon, sa aming puso at isipan na hindi kalugod-lugod sa inyo, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. At dalangin namin, buksan niyo po ito, Lord, to receive your word, your message today. I pray, Lord God, na kayo po yung maranasan ng bawat isa sa amin. Na kayo po, Panginoon, yung mangusap sa bawat isa sa amin. Marinig namin ang iyong tinig. And may the Holy Spirit help us, Lord, to understand your word. Give us wisdom, God, to discern your message to us this morning. And may this little servant of yours, Lord, be hidden in your back. At dalangin ko po, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong tinig, ang iyong presensya, at ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas at maranasan ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So going back again, our topic is thankful for the working word. So before that, sa ating pong pagpapatuloy, may gusto lang po akong i-share sa inyo. Ayan. Ito po yung nakikita niyo po siguro sa GC ng UCCP Family Lage. So this is our Bible study groups in different locations. Ito pong una, itong nasa side, is yung bagong bukas namin, mga mag-iisang buwan na kami mahigit, sa tahanan po nila Joshua at nila Angel. Sa Loma din po yan. Then there, meron din po tayong Bible study sa Tulay Bato, sa Canlalay, at sa iba pang mga lugar dito sa Santa Rosa. So, sa biyaya po ng Panginoon ay tuloy-tuloy ang ating mga Bible study groups at nadadagdagan pa sa iba't ibang lugar. And purihin po ang Diyos sa mga kapatiran natin at pamilya na nagbukas ng kanilang tahanan po para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang inyo naman pong mga lingkod sa mission team ay matyagang nagpupunta sa iba't ibang Bible study groups, umulan man o umaraw. So, ma-share ko lang din po saglit. Naalala ko po nung last year, nung unang-unang punta namin sa Loma para buksan ulit yung Bible study groups, ito pong group na to, yung lagi may pagkain na long table. Nung very first Bible study namin doon, naka-e-bike lang kami. Kasama pa namin si Nanay Shoni, Tatay Danny. From Bel Air, nag-e-bike kami pa Loma. Nakarating naman po kami. Kaso, nung pauwi, nalobat si e-bike habang kami ay nasa kasagsagan ng service road. At na-stuck up po kami doon ng mga higit isang oras. Buti na lang may pabaon si na Tita Buwan na sandwich sa amin. Hindi kami nagutom habang naghihintay kami sa hihila sa amin. And there, may ginamit ang Lord para hilahin yung e-bike at isakay kami sa sasakyan nila hanggang makarating naman po kami ng safe sa Bel Air at nakauwi naman po kami ni Kuya BJ sa bahay ng safe. And then recently lang po, ang magkakasama naman ako, si Pastor Harold, saka si Albert. Recently lang naman po to, di ba? Tag-ulan, recently. Meron naman po time na papunta naman po kami on the way pa lang sa Loma, kina Angel. Inabot kami, on the way sa Balibago, sa Santa Rosa, ganyan katirik yung araw. Ang ganda ng sikat ng araw. So confident po kami. Tapos nandun na kami bandang gate 1 ng Technopark. Napansin ni Albert, parang madilim yung part ng Loma, madilim yung langit. Sabi ko, wag mong batiin, baka tumuloy bumagsak. Maya-maya mo, wala pang 10 minutes, bumagsak na talaga ang napakalakas na ulan at may kasama pang malakas na hangin. So we have no choice to stop by dun sa isang gate ng company at sumilong. And almost 1 hour din po kami nagpatila ng ulan. At nakamotor lang po kami nung nila Albert at nila Pastor. So talagang no choice kami kundi magpatila ng ulan bago kami tumuloy. So umulan, bumagyo, walang makakapigil sa mga lingkod ng Diyos. Ihatid ang salita ng Diyos sa mga kapatidan natin. And bakit ko po ito na-share? Nais ko lamang pong ipakita sa inyo yung ilan sa mga challenging part. Ano pa lang po yan, glimpse ng mga challenging part ng mga pinagdaraanan ng mga lingkod ng Diyos para maihatid ang salita ng Diyos sa iba't ibang tahanan, pamilya, at iba't iba nating mga kapatiran. And I am sharing this to us kasi gusto ko rin pong ipakita sa inyo na, tingnan niyo ko habang nagkikwento ako, excited akong nagkikwento, na even
though may mga ganong challenges, may mga sacrifice kaming kailangan gawin sa paghahatid ng mabuting balita sa mga kapatiran natin, nag-e-enjoy po kami. Masaya po kaming hinahatid at tinuturo ang mabuting balita sa ating mga kapatiran. Bakit po? Dahil tulad ng binasa natin kanina sa 1 Thessalonians chapter 2, sa sinabi dito sa verse 13, si Apostol Pablo ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yung ipinangaral nila Timothy, ni Silas, sila yung magkakasamang pumunta sa Thessalonica, at nagpapasalamat si Pablo dahil tinanggap, bukas pusong tinanggap ng maraming tao sa Thessalonica ang mabuting balita. So, nagpapasalamat din kami. And yung puso namin is very, very thankful and grateful din sa mga pamilya at tahanan na nakita natin kanina. And now, let's dive in po sa ating binasang scripture kanina. Let's go deeper to our message for today. So sa binasa po natin kanina sa Thessalonians, ang background po ng Thessalonian Church ay mababasa natin sa Acts or sa Gawa chapter 17. So kung gusto niyo mabasa yung konting glimpse kung paano nagsimula yung ministry ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasama sa Thessalonica, you can read chapter 17 of the book of Acts. So dito si Pablo po ay nagturo tungkol sa Panginoong Jesus sa mga sinagoga. Yung sinagoga po is parang ganito, yung church ng mga Jews, ng mga Hudyo during their times. Ayun po yung synagogue or yung sinagoga. At kapag ito yung second missionary journey ni Paul. At ang kanyang laging tinatarget na mga places is yung mga sinagoga. Kasi nga, marami doong mga Hudyo. At syempre, doon ginagawa yung pagtuturo ng salita ng Diyos. And dito po, sa verse 4, kapag binasa natin sa Gawa 17:4, mababasa po natin dyan na naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Gayon din, ang yung tinutukoy po diyang ilan sa kanila is yung mga Hudyo na nandun po, audience ni Paul, sa synagogue ng Thessalonica, sa church ng Thessalonica. At gayon din ang maraming kababaihang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Griego. So isa-isayin natin na nakabold dyan yung ilan sa kanila, ito po yung few of the Jews or ng mga Hudyo. And yung mga kababaihang kinikilala sa lungsod, ang Thessalonica po kasi is nasa lalawigan ng Macedonia and under ng Rome. And dito sa mga gantong city, parang coastal sila. So marami dito nagtitrade, napaka-promising ng church ng Thessalonica. Marami nadaan dyan ng mga barko and also, ayan din yung parang protection nila or yung wall nila na so, isang city siya, or capital city ng Macedonia, ang Thessalonians. And dito, alam naman natin, pag Rome, ang Macedonia po is, in modern day, is Greece. So, ibig sabihin, marami, mga Greeks, yung mga tao dito. And alam naman natin, once again, pag Greeks, marami silang mga Diyos-Diyosan. So, marami silang gods and goddesses na sinasamba at mahilig silang sumamba sa mga rebulto. Iba't ibang rebulto ng mga gods and goddesses nila. And yet, sabi, marami sa kababaihang kinikilala sa lungsod. Dito naman, kung sa mga Hudyo, di ba parang yung mga kababaihan, kailangan bahay ka lang. Hindi nga tinuturuan yung mga kababaihan sa culture ng Jews. Bahay ka lang, gawaing bahay, mag-aasikaso, magluluto. Walang education for the women of the Jews. But here in Thessalonica, sa culture nila, may mga babaeng kinikilala sa lungsod, mga prominent, sikat na kababaihan. And dito may kakayahang maging leader o maging mga namumuno at tinitingnan ng mataas ang mga kababaihan. And yung tinutukoy ditong napakaraming debotong Griego. As I read it in English, kala ko, devoted na na Greek worshippers. Ang sinasabi pala ditong debotong Griego, sila yung mga na-convert na into Judaism sa culture at religion ng Hudyo, but ang hindi lang nila ginagawa is the practice of circumcision o yung pagpapatulit na custom or culture ng Hudyo. But ito, sinasabi po dito, mapapansin niyo sa verse lang na to, only few of the Jews or nung mga Hudyo ang naniwala sa tinuturo ni Apostol Pablo about sa Panginoong Jesus. But
maraming kababaihan at napakaraming debotong Griego. Ano po yung mapapansin natin doon? Dito sa lugar ng Thessalonica, mas marami pang Hentil or mga non-Jewish ang naniwala sa tinuturo ng mga apostol. And ano po yung makikita natin dito? Dahil nga mas marami na yung naniniwala at nahihikayat nila Pablo. May mga Hudyo pa mismo, ang nainggit sa kanila at nag-stir up ng gulo sa lungsod ng Thessalonica. And yet, itong mga believers, new converts and new believers ng Thessalonica ay nag-stand firm at nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya. That is why Paul praises the Thessalonian believers for receiving and believing the gospel and for their spiritual maturity and perseverance. So, dito po, nakikita natin na nagpapasalamat si Paul sa maraming mga taga-Thessalonica na tumanggap at naniwala sa mabuting balita na kanyang hinatid at itinuro sa kanila sa mga sinagoga at sa naging epekto o bunga nito sa kanilang mga buhay. Now, the question for our message today. What are the truths about the work of the Word? Diba? Our topic, be thankful for the work of the Word. Ngayon, ano po yung mga katotohanan na makikita natin sa scripture reference na ating binasa? 3 bagay lamang po. Una, the Word of God brings transformation to those who receive it. The Word of God brings transformation to those who receive it. Ang salita po ng Diyos ay nagbabago doon sa mga taong tumatanggap nito. Sa verse 13 po, mababasa po natin dyan. Sabi po, therefore, we never stop thanking God as that when you received His message from us, you didn't think of our words as mere human ideas. You accepted what we said as the very word of God, which of course it is. And this word continues to work in you who believe. As I said po kanina, ang Thessalonica po ay capital ng Macedonia or ng Greece. Ang pagkakakilala natin ngayon is Greece and sakop ng Rome. So si Pablo ay nagpunta po doon at nagturo sa mga sinagoga pagkagaling niya sa Filipos. And di nagtagal ay sinalungat siya ng mga Hudyong naiinggit sa kanya or may mga Hudyo na naging against sa kanya, kontra sa kanya at lumikha ng gulo sa lungsod. So naggawa sila ng gulo, commotion sa lungsod na sinisiraan nila sina Pablo na bakit na tinuturo ng mga to na may ibang hari na ang pangalan ay Panginoong Jesus. And syempre alam naman natin ng mga Roman masyadong maano sa reign nila, sa trono nila or sa position nila in the government. And ayun yung nag-cause ng commotion at hinanap nila yung kapatiran na nagpatigil or nagpatira kina Paul, Silas, and Timothy, which is si Jason. At nag-start sila ng gulo doon. Hinanap nila, hinalughog nila yung bahay. Asan yung mga nagtuturo tungkol sa Panginoong Jesus na nagsasabing siya yung magiging hari? And yet, nung hindi, nakatakas na pala sina Paul, and hanggang sa pinagtakasan at pinuntahang bagong lugar nila Paul, hinabol nila doon at hanggang doon ay nanggulo sila. So mababasa natin itong mga journey ni Apostol Pablo sa Acts. Makikita niyo po yung sunod-sunod kung saan yung mga lugar na pinuntahan niya. And mapapansin din po natin, ang audience nga po ni Paul diyan, nung siya'y nangaral sa Thessalonica ay mix of Jews o mga Hudyo at Greeks. And kanina po sa Acts 17, yung binasa natin, nabasa po natin na most of the people na nahikayat nila ay mga prominent women or mga sikat, mga kinikilala, tinitingnan na mga kababaihan at napakaraming debotong Griego. Again, ang Thessalonica po ay kilala in worshiping idols. Marami silang mga deity, mga Diyos-Diyosan. At marami rin sa lugar na ito ay mga God-fearing o yung mga Griego na nagpa-convert na nga po sa Judaism pero hindi nagpa-circumcise. But mostly of the large number of the people who believed and who was converted sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng mabuting balita nila Apostol Pablo is yung mga non-Jewish or yung mga Gentiles. And this large number of people accepted Paul's preaching about Jesus Christ with open heart.
Sabi nga po, di ba ni Apostol Pablo dyan, sapagkat nang pinangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi nyo siya tinanggap bilang salita ng tao. Kasi, ako naniniwala ko na naniniwala akong kilala nila yung dating buhay ni Paul. Maaaring kilala nila yung dating buhay ni Paul, na isa siya sa mga against sa Christian. But yet, even si Paul na, yung naghahatid na mabuting balita sa kanila, hindi nila tiningnan yung mga taong na nagtuturo sa kanila. Hindi nila tiningnan kung sino yung naghahatid ng Word of God sa kanila. Ano yung focus nila? The Word of God itself. And they accepted it as the Word of God Himself. Hindi lang basta salita na galing sa tao. Just like for me, for example, di ba I always pray sa kanang ibang mga speaker, we always pray na Lord, kayo po yung maranasan ng mga makikinig, kayo yung marinig nila. Because we are not delivering our word. It's not from us. It's from the Bible. It's from God. We are only mere messengers. Tagahatid ng mensahe po ng Diyos sa inyo. And we are very afraid sa pagpe-prepare ng message na maging puro sa amin to galing because hindi dapat ganun. And we always pray na Lord, speak to us, give us wisdom to discern what message you want us to hear this Sunday. Kasi yun ang puso namin. Maihatid namin sa inyo ang salita ng Diyos at hindi yung nais lang namin sabihin. And nakakatuwa sa mga taga-Thessalonica kasi ganun nila inaccept. Good receiver ng salita ng Diyos. Maganda yung pagtanggap nila at pag-receive sa salita ng Diyos. And sabi dito ni Apostol Pablo, ang bisa nito'y nakikita sa inyo na mga sumasampalataya. Ibig sabihin, the very Word of God is very powerful, that it transforms lives. And dalawang bagay po na gusto kong i-highlight dito. Ano yung tinatransform? Sino-sino yung mga tinatransform na buhay ng salita ng Diyos? Una po sa ating first point, the Word of God transforms the unbelievers. Again, mga non-believers pa po karamihan ng kausap dito at audience ni Apostol Pablo. And mostly pa is mga pagans. Ano po yung mga pagans? Yung mga nag-worship na mga Diyos-Diyosan at maraming sinasamba. So mga pagano. And yet, sabi nga po dito, ilang mga Hudyo at large numbers of pagan worshippers ang nahikayat nila Paul sa kanilang maikling pag-stay sa Thessalonica. Napaka-short lang po ng stay nila doon kasi nga ang dami na kagad sumalungat at kumontra sa kanila. Ang dami na nag-start ng gulo. Na 3 linggo lang silang nag-stay sa bayan or sa lugar ng Thessalonica. But the Word of God effectually worked in those who believed it. So, naging effective at talagang gumawa ang salita ng Diyos sa mga tumanggap nito at nanampalataya sa katotohanang hinatid nila. And dahil nga sa laki ng impact ng pangangaral ni Pablo sa Thessalonica at malaking bilang ng mga new believers, ay nainggitan ng gulo ang mga ibang Hudyo. Ngunit, ang mga new believers na ito, yung mga newly converts during their stay in Thessalonica, ay nagpatuloy na lumago at nanindigan sa kanilang pananampalataya. That's why Paul wrote a letter to them to encourage them na mag-stand firm dun sa tinuro sa kanila about Jesus Christ, na manatiling matatag at laging alalahanin yung mabuting balitang ipinahayag sa kanila sa kabila ng mga pag-uusig, pagsubok na nararanasan nila. And also, kinomend sila ni Apostol Pablo. Sa chapter 1 pa lang, sinasabi na ni Apostol Pablo na nagpapasalamat sila sa Panginoon dahil sa tuwing naaalala nila ang mga taga-Thessalonica, nagagalak sila dahil sa naging pananampalataya nila. And isa din tayo sa makikita po natin dito how powerful the Word of God is. It works effectively even sa mga lugar na ang mga tao is cultured or accustomed in worshiping idols. Truly, the Word of God can change and transform lives. And mga kapatid, isa rin po tayo sa mga patotoo dito. That's why you are here. Kayo po, nakasama namin ngayon. Maiging yung mga nakasama namin sa online. It is a very, very clear testimony that the Word of God changed your lives.
kaya kayo kasama ngayon dito sa church, kaya kayo nakikinig sa akin ngayon, at kaya kayo ay uhaw at nais na makarinig at matuto ng salita ng Diyos. God wants to speak to you. God wants to speak to us. And nais niya na marinig natin ang mensahe na ito at baguhin ang buhay natin. At nawa ay maging bukas po ang ating mga puso sa salita ng Diyos. At hayaan natin na ito ay sumibol at magbunga ng pagbabago sa ating mga buhay. And nawa, gaya po nila Pablo, Silas at Timoteo, ay ma-witness din namin ang pagbabago ng Diyos sa inyong buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. And marami na kaming na-witness na change ng lives sa mga Bible study groups na pinupuntahan namin. Marami na kaming na-witness na mga binagong buhay. Every time na uuwi kami, nila Kuya BJ, nila Pastor, nila Tita Becca before, lagi kami nagkikwentuhan. Ang galing, no? Nakakailang buwan pa lang tayo dito, pero nakakatuwang pakinggan yung mga testimony nila, nakakatuwang pakinggan yung pagbabago ng relationship ng family nila, nakakatuwang pakinggan na every time lumalalim na yung pagkakaunawa nila sa Bible, yung explanation nila, yung reflection nila. And that's our motivation. Kaya kahit umulang bumagyo, susugod kami sa mga Bible study groups, maghahatid kami ng salita ng Diyos. Kasi nakikita namin may ginagawa ang Lord. Nakikita namin nagbubunga yung salita ng Diyos na itinatanim namin sa kanila. Walang tapon sa binibigay at hinahatid naming salita ng Diyos. And sobra kami nagagalak every time na nakikita namin kung ano yung binabago ng Lord sa mga buhay nila. And most of them, hanggang ngayon, ay patuloy nating nakakasama sa pagsamba. And nakakarinig kami ng mga testimony na some of them nag-a-aspire na dumating yung time na sila naman yung nagbabahagi ng salita ng Diyos, sila naman yung nagba-Bible study leader or youth group leader. Nakakatuwa kasi di natin alam, few years from now, sila na yung bagong set ng mission team. Pero ngayon, sila pa yung mini-mission. Pero hindi natin alam ang work ng Word of God sa kanila at ang work ng Lord sa kanila. Baka few more years, sila na yung bumubuo ng mission team at sila naman yung hahayo ng mga bagong tao para ilapit sa Diyos at hatira ng salita ng Diyos. That's so, oh my God, praise the Lord na lang talaga yung masasabi natin sa mga testimony ng mga kapatiran natin. And that's why motivated kami na kahit mainit, umulan, umaraw, patuloy kami maglalaan ng oras sa paghahatid ng salita ng Diyos. And ako po, nais ko din po shortly i-share sa inyo. Before po ako pumasok sa Bible school noon, I prayed with all my heart. Kasi during that time po, medyo nawala ako sa church. Bilang teenager pa ako noon, medyo nalihis ng konti. Pero nung bumalik na ako sa Lord at sa church at sa paglilingkod, sabi ko, Lord, I pray talaga deeply in my heart. Help me. Medyo nahihiya pa po ako kasi alam niyo naman po yung pinagdaanan ko ng ilang months. But Lord, I really want to share the word of God, the gospel to many people. I prayed it with all my heart. Sabi ko, Lord, gamitin niyo po ako para maraming maabot ang inyong salita. And while I'm praying, I was crying. And before that, sabi ko, I feel ashamed, pero gusto kong, Panginoong, ibahagi ang salita mo. Gusto ko maraming bagong buhay sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong lingkod na naghahatid ng salita sa kanila. And alam niyo po ba kung anong sinagot sa akin ng Lord? When I opened my Bible, and sakto pa, nung nag-youth con, nung time na yon, ito yung naging message ng speaker. From Romans 1:16, sabi po niyan, "For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile." When I read this Bible verse, it's like God spoke to me and said, "Anak, salita ko ang dadalhin mo sa kanila. Preach it boldly. Preach it bravely. Huwag kang mahiyang ipangaral ito sa mga tao because it is the power of God. Ang salita ko ay makapangyarihan at ako ang mangungusap at magbabago sa kanila. You just have to deliver my good news." And here I am po sa biyaya ng Lord. All glory to God. Delivering His message to you and leading some of the Bible study groups in our church, preaching His word to you, and not only here in the pulpit, even outside of our church. And sobrang nag-enjoy po ako sa pangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar na inaabot ng ating mission team.
Bakit po? Kasi nga po, very evident yung testimony sa buhay ng bawat isa sa kanila. And secondly, sa ating first point, the Word of God transforms the believers. Siyempre, hindi lamang po yung mga unbelievers yung binabago ng salita ng Diyos, even as na mga mananampalataya na. So sa John 17:17 from the Amplified Bible, sabi po diyan, sanctify them in the truth. Or meaning, set them apart for your purpose, make them holy. Your word is truth. So alam naman po natin na nung tayo ay nanampalataya at naniwala sa mabuting balita na narinig natin, ipinahayag sa atin, at tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan at tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay hindi po yun nagtatapos doon. Alam po naman natin na we still sin from time to time. Kahit na may relasyon na tayo sa Panginoon, nagkakasala pa rin tayo from time to time. It's because continuous pa rin yung work ng Holy Spirit and ng Word of God sa atin to change our life. Day by day, binabago tayo ng salita ng Diyos. Day by day, tayo ay sinasanctify. And what is the word sanctification po ba? The word sanctification means it is the process of becoming more like Christ by purifying our hearts and minds through the sanctifying work of the Holy Spirit, through repentance, prayer, and belief in the truth. That's why napakahalaga ng daily meditation and reading of the Bible. Kasi through the Word of God, nagwo-work sa ating mga buhay at mga puso ang Holy Spirit to sanctify us para patuloy tayong baguhin at mas maging katulad ng Panginoong Jesus. So kaya napakahalaga po na nagbabasa tayo ng ating Bible. Sabi nga ng Joshua 1:8, meditate it day and night. Are we doing that? Are we even reading our Bible on a daily basis? So just like how the vitamins in the food we eat help us nourish our body, reading our Bible consistently will nourish our soul and change our lives din po effectively and evidently. Kaya if ever napakiramdam natin or hindi nakikita sa atin ang pagbabago at paglago sa ating mga buhay, baka kulang po tayo sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Huwag lamang po natin tuwing linggo i-feed ang ating souls ng salita ng Diyos. Huwag lamang po twice or thrice a week natin nabubuksan yung ating mga Bible. Pakainin natin ang ating mga kaluluwa araw-araw ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi, magiging spiritual malnourished po tayo. So meditate the Word of God day and night, every day. For it is the truth that will sanctify us and help us live our lives according to what pleases the Lord. So for our first point pa lang po yun. The Word of God brings transformation to those who receive it. And secondly, the Word of God is rejected and resisted by those who are perishing. Ito po ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng makakarinig ng salita ng mabuting or salita ng Diyos o ng mabuting balita na sinashare natin is tatanggapin ito. There will be people whose heart were closed and hardened. In verses 14 to 15, nabasa po natin kanina na gaya na nangyari sa mga Hudyo sa Hudyodeya na inusig ang mga kababayan nila dahil sa paniniwala at pagsunod nila sa Panginoong Jesus, ay even these new believers in Thessalonica nakaranas din ng persecution at pag-uusig ng kanilang mga kababayan because of their faith. Nakaranas din po sila ng persecution from their own countrymen. And makikita po natin dyan, andun kasi yung mga inggit nga nila na nagiging rampant na, nagiging kalat na yung salita ng Diyos. Kailangan nating itong pigilan. So maraming mga taong kumokontra sa kanila. And even sa panahon natin ngayon, ay marami pa rin ganito. Marami pa rin ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Marami pa rin kumokontra sa salita ng Diyos. And if last month nabalitaan nyo, di ba, sa ibang bansa, there was a brave Christian advocate who was killed. Di ba? Habang nagbabahagi siya ng faith niya, ng belief niya, doon sa mga kabataang nakikinig sa kanya. Nung nakita ko pa yung video na yan, grabe. Habang nagsisimula pa lang siya ng sinishare niyang salita, then he was shot. But, ano po yung nakakatuwa dito? Naiwan yung legend niya, yung braveness niya in sharing the word of God.
na kahit dun sa mga maraming kumukontra sa salita ng Diyos, bravely niyang shinare ang gospel at ang truth about the Bible. And that left a naging legend siya sa mga Kristiyano, naging inspiration din siya sa mga Kristiyano to boldly share the word of God. So makikita natin, even in this time and generation, may mga tao pa rin nire-reject at nire-resist, tinatanggihan ang truths about the word of God. And this is why, sabi sa 1 Corinthians 1:18, sabi po sa 1 Corinthians 1:18, the message of God, the message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. But we who are being saved know it is the very power of God. So yung word na foolish dito, foolishness, bakit siya parang kahangalan or foolishness sa mga hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus? Foolishness or absorb and illogical sa kanila ang salita ng Diyos kasi wala silang relasyon sa Diyos. Wala silang Holy Spirit in their hearts. Hindi nila ito naiintindihan. Sa kanila ay wala itong kabuluhan o halaga. At higit sa lahat, ayaw nilang tanggapin ng salita ng Diyos dahil ibinubunyag o malinaw na ipinapakita ng salita ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. At ang kanilang mga puso ay sarado upang tanggapin ang katotohanan at magsisi sa kanilang mga pagkakasala. That's why they kept on resisting it. They kept on denying the word of God. Kaya meron din namang mga tao na kaya tayo rin naman po, nakakaranas tayo ng mga taong sinishare natin ng Bible, pagsasaraduhan tayo ng pinto, o tatanggihan tayo, akala nanghihingi tayo ng sobre or what. But, kailangan maging matapang pa rin tayo at magpatuloy sa paghahatid ng salita ng Diyos. And meron din naman pong mga tao, at tayo din po, mag-ingat tayo, mag-reflect tayo, baka hindi natin namamalayan, ganito na tayo, na ginagawang buffet yung Bible at pinipili lamang ang gustong kainin at yung mukhang masarap lang sa ating paningin at panlasa. I hope walang ganito sa atin. Anong ibig sabihin? Gaya ng sinasabi po sa 2 Timothy 4:3-4, for the time will come when people will not put up with the sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Baka po hindi natin namamalayan, mga kapatid, na nagiging mapili na tayo sa gusto nating marinig. Baka po hindi natin namamalayan na nagiging mapili na tayo sa gusto nating pakinggan. Baka po hindi natin namamalayan, mga kapatid, mag-reflect tayo lagi na baka nagiging mapili na tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos na gusto nating tanggapin. Baka minsan gusto na lang natin na yung magkikater ng emotion natin, yung gusto lang nating piliin sa Word of God, sa message ng Lord, is yung magko-comfort sa atin. Pero dinedenay natin, sarado yung tenga natin. Kapag yung Word of God masakit na, nire-rebuke na tayo, kino-correct na tayo. Comfort gusto, rebuke ayaw. Comfort gusto, correction ayaw. Baka nagiging ganyan na po tayo. And lagi po tayo magpasiyasat sa Panginoon. Be watchful and mindful, mga kapatid. Lagi tayong humingi ng tulong, ng wisdom sa Lord at ng discernment na baka nagiging ganito na tayo. Lagi nating ipag-pray na maging bukas sa ating puso ang ating mga puso sa salita ng Diyos. Sino man ang gamitin niya at ipadalang mangaral sa atin. Just like the Thessalonians, mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Magaling man o hindi yung preacher o Bible study or yung group leader o Sunday school teacher na nagtuturo sa atin. Dynamic man or monotone or medyo mahiyain sa unahan yung nagtuturo sa atin or whatsoever, wag natin tingnan yon. Ang tingnan natin yung salita ng Diyos. And maging bukas yung puso natin at magtanggapin natin ng may kababaang loob ang salita ng Diyos. Never na sayang ang salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin. The Word of God is powerful itself that it works within us in any way the Holy Spirit do. Sabi nga po sa Isaiah 55:10-11, basahin natin sa Tagalog. English yung nasa ano ko. Isaiah 55:10-11. Yan, sabi po dito, 56 pa yung munti ka mabasa. Yan, 55:10-11. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi
Dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga, at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Verse 11, gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tuto pa rin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Walang sayang sa salita ng Diyos na aming hinahatid sa inyo. Walang sayang sa salita ng Diyos na inyo pong naririnig. It will always reveal its power. At kung pakiramdam natin, it doesn't work in us, baka tayo yung may problema. Baka may pride sa puso natin. Kaya parang may kalyo yung puso natin na hindi na naaapektuhan, hindi na nakakaranas ng discernment at pangungusap mula sa salita ng Diyos. Baka it is us, which is the problem. Our heart na pala yung problem. And the pride is what makes our heart hard and callous o may kalyo na sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kaya pag-pray natin sa banal na Espiritu to help us discern the message of God, to help us be sensitive to His message and to His voice. Kaya lagi po tayo manghingi ng wisdom sa Panginoon to accept and understand and apply His word in us. And lastly po, the Word of God sustains and strengthens believers with hope. Kanina, the Word of God transformed the lives of the unbelievers and the believers. But another truth, may mga tumatanggi nito. But sa ating mga mananampalataya, the Word of God is our strength and our hope. So sa verse 16 po, sabi po, sa verse 16, wait lang po. Sabi po sa verse 16 na ating binasa kanina in English, as they try to keep us from preaching the good news of salvation to the Gentiles, by doing this, they continue to pile up their sins, but the anger of God has caught up. So bagamat inahadlangan ng pangangaral nila Pablo, sila ay nagpapatuloy pa rin dahil nais nila na marami pa ang makarinig ng mabuting balita at maligtas, lalo na sa mga hentil. At sa sulat nga niya ito sa mga taga-Tesalonica, siya ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa naging bunga nito sa kanilang mga buhay. Hindi lang sila binago ng salita ng Diyos. Patuloy nilang naranasan ang kapangyarihan ng mabuting balita sa kanilang mga buhay. Hindi lamang at kahit sa mga paghihira, pag-uusig, pagpapagal, naging kalakasan at pag-asa nila ang mabuting balita at aral na natutunan nila patungkol sa Panginoong Hesus. Kaya inuusig man sila, ngunit nanatili silang matatag at may pag-asa. So sabi nga po sa Romans 15:4, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. So ang salita ng Diyos ay ibinigay sa atin para tayo'y turuan, para po tayo'y ituwid, at para tayo po ay bigyan ng kalakasan na motivation na mag-endure sa mga pagsubok ng ating walk with God. Hindi madaling maging Kristiyano, hindi madaling sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi madaling sundin ang salita niya, but it is the Word itself help us endure those hardships and help us to walk on the will of our Lord. So ang salita ng Diyos ang ating encouragement at ang ating pag-asa. Kaya mga kapatid, yes, pag nabibigatan na tayo or may mga pagsubok tayo sa buhay, nararanasang kabigatan, it's okay to talk to our family or friends whenever we are going through hardships in life. But talk it first to God. Bago tayo makipag-usap, kumonsulta sa ibang tao, makipag-usap muna tayo sa Panginoon. Isumbong muna natin sa Kanya. It's okay din naman to read some books, blog, post, or listen to some podcast if we need guide, motivation, or help. Kasi minsan, di ba, dumarating sa buhay na hindi na natin alam ang gagawin natin. And we need some words to encourage us, but don't replace our Bible. Okay lang makinig ng podcast ng mga inspirational message, but don't forget to read our Bible and consult God Himself. That's why, sabi po sa Psalms 105, it is written, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ang salita ng Diyos ang ating gabay, ang salita ng Diyos ang ating ilaw at liwanag
sa landas na ating nilalakaran. And Psalm 119:14 says, "You are my refuge and my shield. I have put my hope in your word." Ang Diyos ang ating tanggulan, ang ating refuge, ang ating protector, and also ang kanyang salita ang ating pag-asa. Ito pong Psalm 119 ay napakagandang, mahaba nga lang po ito, napakaraming verses, pero napakasarap basahin. It is the second Psalm, this is my second favorite Psalm, next to Psalm 139. Basahin niyo po sa bahay yan mamaya. Yung Psalm 119, mahaba ito, ba't napakagandang basahin. So mga kapatid, nawa po ang salita ng Diyos ang ating gabay sa ating mga buhay, liwanag na tumatanglaw sa landas na ating dadaanan at maging proteksyon, kalakasan at pag-asa natin upang hindi tayo tuluyang manghina, matalo at sumuko. Lagi nating isuot ang helmet of salvation that will sustain us in our battle. Sabi nga po ng Ephesians 6:17, "Take the helmet of salvation, the sword of the Holy Spirit, which is the Word of God." Always carry the Word of God with you. Ito po ang ating protection. And sa atin pong pagtatapos, I want to encourage everyone to reflect and talk to God ngayon. Can we bow our head and close our eyes? At sa pagkakataong ito, magbulay-bulay po tayo. Alalahanin po natin yung mga nabasa nating scripture, o Bible verses recently. Pwedeng yung devotion nyo kanina or kagabi, yung napag-aralan nyo sa U-group o sa Bible study. O if hindi ka nakakapagbasa recently ng Bible, alalahanin mo yung life verse mo o kung ano mang Bible verse na pumasok sa isip mo ngayon. Think of a verse, Bible verse, na unang pumasok sa isip mo ngayon. And kung hindi naman, maybe this message today spoke to you, spoke to your heart. Now, mga kapatid, let's ask God to open the eyes of our hearts. To break that pride that causes calluses in our hearts. Na kaya parang minsan hindi nag-work ang salita ng Diyos sa mga puso natin. Ask God to quiet that noise in our minds para marinig natin ang boses ng Diyos. Let's ask God for wisdom para maunawaan natin ang itinuturo niya sa atin. And let's ask God, Lord, ano pong gusto niyong sabihin sa akin? Panginoon, ano pong gusto niyong ipagawa sa akin ngayon? Lord, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Lord, I need your guide. Gabayan niyo po ako sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, ang dilim ng buhay ko ngayon. And I pray your word will be my light. Maging ilaw nawa at pag-asa na aking sitwasyon ngayon ng iyong mga salita. Lord, nangihina po ako ngayon. Lord, nakakapagod yung mga nangyayari lately. Lord, hindi ko na po alam ang gagawin, naguguluhan na po ako. And let's pray na maging pahinga natin ang Panginoon. Lord, nawa po maging pahinga at tanggulan ko ang iyong mga salita. Lord, ang daming gumugulo at ingay sa isip ko. Maging ang mundo'y maingay, ang bansa namin ay magulo. Ang mga nangyayari ay nakakapagod, nakakatakot. Kabi-kabi lang kabi-kabi lang lindol, kabi-kabi lang issue sa aming government. Ang ingay-ingay, Lord, ng mundo. Ang ingay-ingay, Lord, ng isip ko. Ang ingay-ingay, Lord, ng puso ko. And Lord, I pray, speak to me today, Lord. Iparinig niyo po sa amin ngayon ang inyong tinig. We thirst for your word, Lord. We long for your voice. Speak to us right now, God. And may the word of God reach more, let's pray that the word of God reach more lost souls. Lalo na sa mga nangyayari ngayon, mas nawa, Panginoon, marami pang maabot ng iyong mga salita and marami pang matransform na mga buhay. May the word of God grow in our hearts and spring in our lives. And may the word of God continuously work and change us. May His word be our strength, our encouragement, our source of hope and joy, and be the light in our path. And may this word message
of yours, Lord, today. Speak to us. Remind us to be thankful to the powerful work of your words in our lives. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your message. Thank you, Lord, for your reminder today. And this is our prayer. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen at amen. Tayo pong lahat tayo tumayo at tayo po muling umawit sa Panginoon. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in, for every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for our family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Oh God, we declare, break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. 'Cause your name is power, God. Your name is power, your name is healing, your name is life. Oh God, break every stronghold, God. Shine through the shadows, burn like a fire. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito. Sa iyo ang pinakamataas sa pagsamba. Ikaw lamang ang aming dadakilain. Ikaw lamang ang aming itatanghal. Sa panibagong linggo na aming kakaharapin, sa pagtatapos ng aming pagsamba, patuloy po, Ama, maluwalhati ka at manguna ka sa aming buhay. At sa aming sa pagtataas ng kamay ng iyong abang alipin, patuloy mo pong gamitin na dahil luyan lamang ng iyong basbas at pagpapala. Pagpalain kayo at ingatan ng ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Patuloy tayong pangunahan, samahan at pailigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Gabayan at pagpalain ng Santong Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos na buhay. All things are possible